Itong mga nakaraang linggo ay pinuntahan natin ang tinatawag nila na Kuta Shrine sa Bungabong Oriental Mindoro. At dahil sa mga taong nakapanood ng video natin ay may nakapagbigay impormasyon na sa Magsaysay Occidental Mindoro ay may nakatayo din pala na simbahan na kapareho ng Kuta Shrine. At ang nakakamangha pa dito ay kuta din ang tawag ng mga residenteng naninirahan malapit sa simbahan. Dito, nung bata pa kami, dito ang bahay namin sa lugar na to. Itong lugar nito, kahit na araw, talaga may napapansin kami na may mga gumugulong, gano'n. Yung sinasabi nilang bulang apoy, meron dito, meron. Pagdating dito, wala na. Sasabog lang siyang gano'n, wala na. Madaming nag-firing dito na kapgus, undalo, yung pamangking kong pulis. Lahat halos nang nag-firing dito na lugar nito namatay. Kaya ngayon sabi ko nung huwag kayong magpapiring dito, baka pwede sa ibang lugar. Kasi mapapahamak din lang kayo. Nakagis na namin, ang tawag nila dito kuta. Wala makapagsabi kung sino talaga ang nagkuta dito, kung sino ang pumunta para sila ang magkuta. Ang dito, yung nakuha ng litrato dito, siya, yung duwende siya. Puti yung suot niya, tapos yung sombrero niya. Kasi inano pa sa microscope yun eh. Yun lang nung kabataan namin, yung nakikita namin, yung galing doon, gumugulong. Pagdating dito, sumasabog to ganyan. Talagang apoy siya, bulang apoy siya. Ganun nakikita. Dito sa bahay ng Magsaysay Occidental Mindoro, sa lugar na tinatawag nila na Old Mangarin, ay nakatayo ang isang simbahan na itinayo din umano na kasama sa 7 simbahan na ginawa ng mga Kastila noong unang panahon. So yun ba andito na tayo ngayon sa San Jose Occidental Mindoro. Dito, kung tawagin nila dito sa lugar na ito ay ang Old Mangarin. So kung makikita nyo ba, itong lugar na ito ay kaparehas nung pinuntahan natin sa Bungabong. Kung tawagin naman nila ay Kuta Shrine. Ngayon, itong lugar na ito, ang tawag din nila ay Kuta. Isa din ito sa sinasabi nila na isa sa 7 simbahan na ginawa noong panahon ng mga Kastila. So napuntahan natin. So tingnan natin ba, punta tayo dito. Kung makikita nyo ba, ito meron siyang parang dito. May nakatayo siya dito na may nakasulat na kuta. Ito ay isang bahagi ng mga guho ng kutang ipinatayo noong 1844. So 1844 pa pala siya ni Padre Pedro Soto de San Juan Bautista, isang paring Kastila na naging kura paroko ng parokya ng Mangarin. May 4 na kanyon ang kutang ito na ginamit ng mga mamamayan sa pagpakikipaglaban sa mga piratang Moro. So ito pala ba, itong simbahan na ito dati ay may 4 na kanyon dito. So hindi natin alam kung saan bang part nakalagay ang mga kanyon na ito. Ito ba, kung makikita nyo, itong part na ito ay para siyang pabilog. So possible na dito nakalagay yung kanyon. Makikita nyo, may butas siya dito. So isa pa dito ba, yung itong lugar pala gawa din sa shell, gawa din sa mga corals. Kung makikita nyo dito ba, corals. Pero walang dagat dito ba. Ang meron lang dito ay ilog. Gawa nila ito sa corals. Puro mga gawa ito sa corals. Ito ba, makikita nyo. Yan corals yan. Corals. Pero may mga bato na rin siya. Hindi tulad nung sa Bungabong na pinuntahan natin, yung Kuta Shrine, ay puro coral siya ngayon. So dahil gawa siya ng Kastila, ang ginamit nilang panggawa dito ay yung mga adobe. Kung makikita nyo, may mga adobe na siya dito sa pader niya. Pero yung sa Kuta Shrine, ayun ay gawa sa corals at saka itlog. So kung makikita nyo ba, ang nakamangha din dito ay may tinayuan din siya ng isang puno ng balete. Sobrang laki ng puno ng balete. Ganon na ganon din ba, pero maliit lang tong lugar na to. Maliit lang tong ginawa nila. Tinubuan din siya ng puno ng balete. As in, niyapos din siya ng mga ugat niya para hindi bumigay. So, imagine nyo ba, talagang nakakamangha na isipin na halos magkapareha sila. Halos pareha sila ng nangyari dun sa Bungabong na pinuntahan natin. Kung makikita nyo dito ba, sinuutan na rin ng mga ugat Pero may butas siya dito. So, possible, baka dito nakalagay yung mga kanyon. Ayan, kung makikita nyo ba, na siya ng mga ugat ng balete. Talagang tinubuan siya, niyapos niya yung kanyang pader. So hindi natin alam, wala tayong ibang pictures na kung anong itsura nito dati. So hindi din natin alam kung ito ba ay kaparehas din ng Kuta Shrine na inabot sila ng umaga kaya hindi natapos. So isa din ito, 7 simbahan na ginawa ng isang gabi nung panahon ng Kastila. So ikot pa tayo ba? Ito may mga ugat pa rin dito. Ito kung makikita nyo, medyo nagbitak-bitak na siya pero matibay pa rin. Ito ba yun? May mga corals pa rin siya dito, mga bato.
So possible na ito na yung bato ay galing na ito sa ilog. Pero hindi ko alam kung saan nila kinuha tong mga corals na to, kung bakit may corals samantala ilog naman yung nandito. Dito naman tayo sa labas ng part ng simbahan. Ito bay, yan kung makikita nyo, grabe, sobrang as in, sobrang tanda na talaga nitong simbahan na to. Talagang ginawa pala nila ito ng mga pari bilang shelter nung unang panahon. Yung mga simbahan pala noon na ginawa nila ay may mga kanyon. Tapos tinubuan din siya. Puno pa rin siya ng balete bay, pero tinubuan siya sa sa mismong loob nung bato. Kung makikita nyo, ito bay oh. So, ang tumubo lang pala dito na puno ng balete ay halos 3 lang. Isang malaki, 2 maliit. So, ito ba, kung makikita nyo, talagang niyakap siya ng mga ugat. Ayan, grabe, nakakatakot. Ang laki ba? Ang laki ng puno ng balete. Sabi po, kung makikita nyo dito sa kuta, kung makikita nyo, niya ang paligid ay bahayan. May mga bahay dito. Itong part na ito, parang itong part na to gumuho na. Dahil yung mga corals niya, bumagsak na dito, nagkalat-kalat na. So possible na ito, nagaling ito sa ibabaw. Pero itong part na ito, hindi pa rin talaga siya gumuguho kasi napakalaki ng puno ng balete na yumakap sa kanya. Parang siya talaga yung nagsilbing haligi nung pader. Ayan, nandito na ulit tayo sa kabila. At ang sunod naman namin na pinuntahan ay ang balon na ginawa din kasabay ng simbahan. So yun mga bay, pupuntahan naman natin ang isa sa balon dito sa lugar nila. Ito daw balon na ito ay kasabay na ginawa nung simbahan dito sa may gilid ng ilog. So tingnan natin bay kung ano yung itsura ng balon. So itong balon na ito hanggang ngayon ay napapakinabangan pa rin ng mga residente dito. So dito sila nag-iigib ng kanilang panglaba at dito rin sila nag-iigib ng kanilang mga pangligo. So bay, maliit lang yung lugar kaya madali lang natin naiikot itong kuta na sinasabi nila. Dito na matatapos ang ating video at kung nagustuhan nyo itong video na to, i-like mo, i-share mo, mag-comment ka na rin. Kita-kita tayo sa susunod na video. Marami man ang hiwaga at mga kwento patungkol sa tinatawag nilang kuta ay nananatiling bahagi ito ng ating kasaysayan. Mga pangyayari na tanging iilan lamang ang nakakaalam at sa bawat paglipas ng panahon ay unti-unti ding lumilipas at nakakalimutan ang mga istorya at lugar na bumuo sa ating kasaysayan. At isa na nga dito ang kuta sa Old Mangarin, Magsaysay, Occidental, Mindoro.